Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Matthew chapter 7, verses 7 hanggang 11. Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. So, part 3 na po tayo ng ating pag-aaral po dun sa James chapter 4 verse 2. At dito po, talakayin naman natin kung ano po yung karakteristik ng answered prayers. At marami kasi sa atin ang nagtatanong okay lang po ba kung magpe-pray ako ng God's best sa aking buhay? Sagutin natin niya. Okay lang po. Kasi sabi po dito sa verse 11, bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. Kaya dito makikita niyo po yung simplicity of prayer. Ang prayer, katulad po na sinabi ko yesterday, is about asking God and receiving from God. Minsan po, kinocomplicate natin yung meaning ng prayer. Kaya lagi tayong babalik sa Biblia. Paano ba dinefine ng Panginoong Hesus yung pananalangin? At lagi ko nga po sinasabi sa inyo, ang prayer lifeline natin yan Ibig sabihin, alam ng Diyos na dito sa lupa ay dapat manalangin po tayo para makamtan natin yung mercy and grace na ibibigay niya mula sa kanyang trono ng biyaya. In fact, sa Biblia, may taong nanalangin, si Jabez, sa 1 Chronicles chapter 4, verse 10, sabi niyan, Jabez cried out to God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I would be free from pain." And God granted his request. Kung tatanungin niyo po ako, nanalangin ng the best si Jabez. At para sa akin po, may mga karakteristik po kasi yung God's best. Alam niyo po, nag-ooperate po ang Diyos according to our faith. Sabi sa Matthew chapter 9, verse 29, according to your faith, will it be done to you. Kaya kung ano hiningi natin, according to our faith, yun po pinagkakaloob ng Diyos. Kaya ako po noon, natutunan ko na humingi sa Diyos ng the best. At hindi po masama yun. Humingi ka ng the best para sa iyong pamilya, para sa iyong ministry, para sa iyong career, para sa iyong mga anak, para sa iyong asawa. Hingin mo yung the best. Kasi yun naman ang sinasabi po nitong Matthew chapter 7, verse 11. So, characteristic number 1, yung God's best po, yan ay blessing without trouble, Kasi yung iba sabihin nila, Pastor, okay lang sa akin yung nahihirapan ako o nag-struggle ako sa buhay. Hindi po. Pag ang Lord nagbigay, sabi sa Proverbs chapter 10 verse 22, the blessing of the Lord brings wealth and He adds no trouble to it. Okay lang po humingi kayo nung blessing na walang kasamang trouble. Alam nyo kasi minsan yung akala natin blessing, hindi pala blessing kasi mas maraming kabalisahan. Minsan po, pinipilit lang natin yung gusto natin. Hindi naman yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Kasi pagka ang Lord ang nagbigay sa atin, walang kasamang kabalisahan yan. Number 2, yung blessing na nagtatransform sa'yo. To become a blessing also to other people. Ako naniniwala po ako na si Jabez, ayaw niya na nagkukos siya ng pain sa ibang tao. Ayaw niya na maging burden sa ibang tao. Kaya ang prayer niya, maging blessing naman siya. Kasi sabi niya malinaw po dyan na enlarge my territory. So ibig sabihin, hindi lamang siya. Nananalangin din siya na maging blessing siya sa ibang tao. At malinaw po na ang Diyos tumutugon po doon sa panalangin na ganoon. Lalo na kay, halimbawa, nagpe-pray ng magandang trabaho dahil gusto niyong tulungan ng inyong pamilya,
hindi po masama manalangin ng the best job, ano po, best opportunity. Humingi po kayo sa Lord, ano po, kasi alam nyo, ang Lord naman hindi siya madamot, ano po, nasubukan ko na po yan. Ano po, pagka nag-pray kayo sa inyong mga anak, ipag-pray nyo yung the best na trabaho, best na opportunity, ano po, kung nagpe-pray kayo ng negosyo or anumang uri ng business venture, yung magiging blessing kayo sa ibang tao, ano po, kasi alam nyo po, kailangan po para maging blessing tayo, dadaluyan tayo ng pagpapala ng Diyos. Paano tayo magiging blessing sa iba kung di tayo dinadaluyan ng pagpapala ng Diyos? Ano po? Now, isa pang karakteristik ng answered prayer, yung blessing na ang buhay natin ay umaayos. Ano po? Sa Philippians chapter 1 verse 10, sabi diyan, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ. Kita ninyo, hindi lang God's best ang pinagpipray dito ni St. Paul, no? Pinagpipray din niya na masumpungan natin what is pure and blameless. Yung blessing na gagawin kang humble at gagawin kang malapit sa Panginoon. Kahapon tinalakay na po natin ito. Po? Kasi sabi sa James chapter 4 verse 6, God opposes the proud but gives grace to the humble. So mapapansin nyo, no? Ganun pala ang Lord. Sinasagot niya yung panalangin ng mapagpakumbaba. Kaya yung taong nananatiling mapagpakumbaba, niluluwalhati niya ang Diyos sa kanyang buhay. Sa James chapter 4 verse 4, kailangan mas closer tayo sa Lord, hindi yung closer tayo sa sanlibutan. Pag tinanggap natin yung blessing, dapat mas napapalapit tayo kay Lord. Kasi anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Ang daming tao kong nakita, na after silang tumanggap ng pagpapalang material, naging makasanlibutan. Mali po yun. So, panghuli po, ito mahalaga. Sabi sa Isaiah chapter 1 verse 19, no? If you are willing and obedient, lagi niyo pong tatandaan ang sa buhay na ito, dapat nananampalataya tayo at sumusunod tayo lagi sa Panginoon. You will eat the best from the land. No? Mararanasan natin yung God's best sa ating buhay. At ang sabi ng Psalm 84 verse 11, no good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Kita po ninyo? So consider your ways. Mahalaga po yung ating prayer, pero mahalaga rin po yung ating buhay. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.